Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po kung paano po ba ako magiging dapat sa Diyos. Paano ka magiging dapat sa Diyos? Ang pagiging dapat sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang kalooban. 7:21 ng Mateo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayun. Para makapasok ka sa langit, maging dapat ka sa Diyos, ganapin mo yung kalooban ng Ama sa langit. Hindi ba yun ang nasa panalangin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon sa lupa. Di ba ganon? Hindi kailangan sundin ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa isang babae na kagaya mo halimbawa? Babae ka kasi. Anong sabi? Halimbawa, 2:9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinihing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ayon, ang babae magpapakahinhin, magpapakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yun ang kalooban ng Diyos sa babae. Alin-alin yung mga mabubuting gawa na gagawin ng isang babae? Naku, marami yun. Isa-isahin natin. Abuti tayo 12:00. Kaya siguro pagka gusto mong makarinig nun, dun sa indoctrination sessions namin ginagawa, dun mo maririnig yung buo nun. Paano ko po mapapakilala ang Diyos sa ibang tao? Ang pagpapakilala sa Panginoon, hindi lang nagagawa sa pamamagitan ng salita, kundi nagagawa rin naman yan sa pakikisama. Yung mabuting pakikitungo sa kapwa. 2 ng 1 Pedro, versikulo 12. Na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawan ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos. Isa mo, dahil sa inyong mabuting gawa na kanilang nakikita, purihin nila ang Diyos. The way you can introduce God to your fellow men by your good works. Sa magitan ng mabuting gawa mo, pupurihin ng tao ang Diyos. Yan lang po. Maraming salamat. Salamat din yan. Tatanong mo lang po kung bakit hindi na po sinusunod ngayon yung ika-4 na utos ng Diyos kay Moises? Sabi mo nga, utos ng Diyos kay Moises yun Ba't natin susundin yun? Pakinggan mo 13:39 ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Tamo? Sabi, sa pamamagitan ni Kristo, kung sasampalataya ka, aariing kang ganap. Pero sa mga ito'y hindi ka aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. You will not be justified by the law of Moses. Kaya sa panahong Kristiyano, lipas na yung kautusan ni Moises na yun. Hindi na kailangan ngayon yun. Bawal ang baboy, bawal ang talangka, bawal ang hito, pusit, bawal, alamang, bawal. Yung mga kautusan ni Moises, mga walang kaliskis, bawal Pati alimango, alimasag, talangka, bawal.
Yung batas nung una yon, pero pagdating ng Panginoong Hesus, binago na ang batas. Alam kasi ng Diyos, dadami na ang tao. Pagka puro bawal pa, lalong mahihirapan ng Pilipino. Ano pa lalamunin mo? O, di ba? Ang pwedeng kainin sa Israel, baka. Mahal-mahal naman ang baka, 150 ang kilo. Makakabili ka 100, isang na rin yung baka. O, di ba? Kaya, pagka binawal mo ngayon yun, hindi na dapat sa panahon yun. Kaya ang Diyos, nung pagdating ng panahon Kristiyano, binago niya ang batas, 7:12. Kaya nga, Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. ang palitan ng pagkasaserdote, kinailangan palitan ang kautusan. There is a change of the law. Kaya yung kautusan ni Moises, hindi na ngayon para sa atin yun. Ay di mali po ba ang sinusunod ng mga Sabadista? Ay, naku, talagang mali, iho. Ngayon mo lang ba nabalitaan? Mali talaga ang ginagawa ng mga Sabadista. Biro mo bumabalik ka sa panahon ni Moises. Nasa panahon Kristiyano ka. Di ba? Mali yun. Sabi na nga ng Diyos, stop na sila, go pa rin. Di ba? Pangit yun eh. Salamat po. Maraming salamat din, kapatid. Good evening po, brother. Magandang gabi po. Napakatagal ko ito opportunity to. So please let me take this opportunity. And it is our pleasure to serve. Kasi po, brother, ayoko po dati ng Biblia eh. Pero Kasi ngayon, na-inlove na kayo sa Biblia ngayon. Sa akin po kasi... Meron na po ba kayo? Meron po. Baka sa akin wala po kasi ang Biblia. Biblia napaka-boring. Ito pong asawa ko, tagahanga nyo. Inutusan po akong makinig sa inyo, nung po dati kasi nakasal ako sa inyo eh. Kaya ayoko makinig. Ngayon po, nabaliktad. Ako po ang napupuyat sa inyo hanggang alas 12. Siya nagkakantutulog sa pagpanood sa TV. Sa totoo lang po, 41 years of being a Catholic compared to a very short time listening to you, sa inyo po ako mas nakaunawa, sa inyo po ako mas naliwanagan, Salamat sa inyo po naman ako po. mas nakakilala. Salamat po. Salamat sa Diyos at nabuksan ng inyong kaisipan. Tsaka isa po inihanga ko sa inyo, paano kayo nakakapag-deal doon sa mga lalaking nagpupunta doon sa ano nyo, doon sa live nyo, na ang yayabang na inahamon kayo ng debate. Oh. Ang yayabang, sa totoo lang po, at tingin ko, gusto lang nilang makita sa TV sumikat. Siguro po. Yun po, ano. Ang akin pong aanin sa inyo, kasi po, sa pakikinig ko po sa inyo yung pangangaral, ang sabi po nyo, ang tao pagka namatay, ang kanyang katawan lupa ay lilibing, padidikay, ashes to ashes, dust to dust, tapos po yung kanyang spirit of life, babawiin po ng Panginoon until the second coming. Ang akin pong, kasi po, meron write-up sa Inquirer, alam po naman natin, pag Inquirer nag-write up, respetado po yan na dyaryo. Tungkol po dito ba sa mga questors from Ateneo? Siyempre po, Ateneo, di respetado din po ito. Yung pong questors, yun po yung mga tao na nag-communicate with spirits. Sa mga spirits po. Meron po silang, doon, sa Cultural Center of the Philippines, may mga spirits pa rin po yun. Kasi po, di po ba nung ginagawa yun, isang part ng cultural, nag-collapse ang testament. Marami pong mga workers na nalibing ng buhay. Na hanggang ngayon talagang wala pang nang kapagsabi kung ilan talaga yung namatay na yun, pero talaga pong madami. Alam niyo naman po pinagamit ni Madam doon yung madaling mato yung semento dahil minamadali. Meron pa po daw spirits doon, kino-communicate nila. Tapos, sa Ozone Disco, nag-ano din po sila doon, meron din po mga spirits doon, na ang dahilan nila, siyempre pag ako nag-disco, mahiligin po sa nightlife. Ang isa doon na nabasa ko na in-interview nilang spirit, nasasayahan daw po sila pag yung mga nearby discos tumutugtog na, nasasayahan sila kaya they don't want to go up to the light yet. To go up to the light. Yun ang sabi nila. Tapos po, ibig sa computer room po ng Ateneo, meron din po doon na spirits doon ayaw umalis. Ngayon po, ang tanong ko po, ang espiritu po ba ng tao, meron pong karapatan na hindi sumama pag binabawi na ng may bigay. Alam nyo, siguro po pwede kayo umupo muna, baka humaba ang sagot ko ng kaunti. Dito po kasi yun eh. Do you believe that the earth
is a side of the earth is separated from another side because of God's will. Actually, there is a demarcation line that was given by the geologist. May demarcation line. There is a difference between the day and the night. There is a great importance of separating the night from the day and the day from the night. There is also a very great importance of separating the dead from the living. Something is there beyond na hindi natin dapat malaman. Maybe they know what is in this earth, but we on this earth doesn't know of the afterlife. Ang sabi po dyan ng Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ayan. Alam ng buhay na sila'y mamamatay, pero hindi alam ng patay ang anumang bagay. Kaya, of this earth, walang alam ang patay. They were totally separated from the living by the power of God. Ngayon, bakit sabi, meron daw doon sa PICC o sa Cultural Center? Cultural Center, alam ko yun dahil ang aking amay nasa construction at saka yung aking kapatid. Hindi po totoo na yung paparinig mga espiritu ng mga taong nandun. If it is really true that the living can communicate with the dead, ba't di sila makipag-communicate doon sa asawa ni Visconde? Ba't di sila makipag-communicate doon sa kay Ninoy na hanggang hindi alam kung sino pumatay at mastermind? Si Visconde Massacre, hindi pa rin alam hanggang ngayon. Nakabitin pa yan. Kung nakakapag-communicate talaga really to the dead, problems on earth must be solved if there is an existing communication between the dead and the living. But that is prohibited by God. Meaning, hindi po Diyos ang may kagagawan niyan. Something else is responsible for this hoax, this farce. Hindi ho kasi katotohanan niya na ang nakakausap yung mga namatay. Hindi po Pakinggan nyo. Sa 18 ng Deuteronomio. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Bakit? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Karumal-dumal sa Diyos yan. Nakikipagsanggunian ka sa mga espiritu, sa mga patay, nakikipagsanggunian ka. Tapos may mahiko, yung mga nagmamasid ng pamahiin. Ang gumagawa ang wika nito, karumal-dumal sa Panginoon Diyos. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na yung nakikipag-usap doon, ang nakakausap yun mismong patay. Hindi ho. Yun ho'y masasamang espiritu. Hindi ho yung mismong patay. Kasi yung patay na, hindi na po pwedeng makipag-ugnayan pa sa atin dito sa lupa. Pinaghiwalay na tayo ng Diyos. Nasa sa ibang kalagayan na sila. Nasa sa ibang kalagayan tayo. Kaya bawal ng Diyos makipagsangguni sa mga patay. Dahil pag sumangguni ka sa patay, hindi talaga yung patay ang makakausap mo, kundi mag-i-intervene yung masamang espiritu para iligaw ka. Gusto nyo matuklasan? Atin nyo Yung mga espiritista, sabi sila raw na may medium daw sila, nakipag-usap sa mga patay. Tanungin mo, gusto nyo mahalata? Lolo ko yun, sabi mo. Ang ganon. Pagka mamaya sasabihin, yan na, ikaw lolo mo. Tanungin mo sa lolo mo. Lolo, natatandaan niyo ba yung balat ko? Saan ho? Pag hindi alam. May tinuruan ako niyan, nakahalata May balat kasi siya. Ang balat niya andito. Pinag-long sleeves ko, tsaka ako pinapunta ron. Tanungin mo kung asan yung balat mo, kung talagang lolo mo yung makausap mo.
Asan ho ba lolo ang balat ko? Nasa puwet. Hindi totoo yan. Nandito yung balat niya, wala naman sa puwet eh. Tanyo? Kaya, kalokohan yan. Hindi totoo yan. Kaya nga bawal ng Diyos yan eh. Huwag po kayo maniniwala ron. Yung nasa ozone, hindi ho yung mga taong namatay doon ang nakakausap, yung mga masasamang espiritu rito sa lupa. Yun yung masasamang espiritu na yan, ang business niyan, iligaw ang tao. Dayain, magmalikmata, magpakitang, kaya may sinasabi, nakikita duwende, minsan kapre, minsan tianak. Ayan ho, mga anyo lang ng Panginoon na inaanyo ng masasamang espiritu. Alam nyo kasi ang tao, marami siyang kinatha-katha sa isip niya. And they are coming into reality because of those evil spirits. Yung katha ng tao. Pakinggan nyo. Ecclesiastes 7:29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayun. Ginawa ng Diyos ng tao na matuwid, pero humanap sila ng maraming katha. Katha po. Ibig sabihin, mga kathang isip. Hindi ho totoo, hindi realidad. And they are coming into reality because of those evil spirits that are cohorts of Satan. Huwag ko kayo maniniwala ron. Kasi po ba naman, yung taga-Ateneo, siyempre... Hindi ko mo taga-Ateneo, tama na sinasabi. May kilala akong pari sa Ateneo, mali-mali sinasabi. Hindi ko mo... Yun ho ang pagkakamali natin, ganito yan. Halimbawa, pagsuotin mo si Madam Marcos ng puwit ng baso, walang maniniwalang puwit ng baso yun, akala brilyante yun eh. Pero yung tunay na brilyante, ipasuot mo sa isang Metro 8, akala na iba, puwit ng baso. Kasi, they are not looking into reality. They are looking into illusions. Ayan, yan ho ang gusto ng tao. Kaya marami yung tao maliligaw, illusion eh. Hindi ho reality. Kasi kung reality, to be sure, kailangan, tignan mo talaga, kahit na ba ang nagsusuot niya ay Metro 8, tignan mo. Ako, kahit hindi natin idaan sa tester, alam ko kung brilyante, kung hindi, dahil dati kong negosyo yung magtinda ng brilyante. Alam ko naman kung puwit ng baso yan. Pero, ngayon, para nakakatiyak ka, may tester. Ilalagay mo lang doon sa ibabaw ng tester ng diamond, gaganon siya pag diamond siya. Pag hindi gagalaw. Tanyo? Kaya, hindi po dapat na, kung halimbawa, ang may daladala, isang respetadong tao, lahat ng dala niya, tama na. Hindi ho. At hindi naman kung mo yan, basurero lang, ayaw mo ng paniwalaan. Dapat, we look into reality. Yun po ang kailangan sa tao. Kasi po, sabi nyo, God the Father and the Son are spirits. No flesh, no bones. Opo. Ang tanong ko po sa inyo, huwag po kayo magagalit. Opo, sige po. When you think of the Lord and speak of His name, what image is in your mind? The image of eternity. The image of nothingness. Colossians chapter 1 verse. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. He is the image of the invisible God. What do you think if He is invisible? You think of nothingness. You travel into eternity when you speak with Him. Kasi po, siyempre, tumanda na po ako Katoliko. Oo, kasi ang mga Katoliko, pag pumikit ng gano'n, nai-imagine niya na yung mahal na birhen na may hawak na bata. Ano ho? Ngayon nga ho ang mali Kasi, He is an invisible God. Invisible in the sense na hindi nakikita ng mata. Hindi rin makikita ng ating imagination. Kaya, pag ako nakikipag-usap sa Diyos, nandun po ako sa isang state na ang kausap ko ipinalalagay kong walang anyo, nasa eternity, a powerful person na hindi ko mailalarawan. Kasi, yung bulaklak na ilalarawan yun sa plastic The real bulaklak can be, the glory of a flower can be transferred into a plastic. Sometimes you will be mistaken, baka hindi nga plastic parang natural na natural Pero the glory of the invisible and the Almighty God cannot be transferred into any other creation other than man. Because according to God, let us make man after our own image and likeness. Mas mabuti pa,
ay sumunod na lang tayo sa Biblia na ang sabi, sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At pag sa Espiritu, wala kang iisiping anumang anyo. Para po bagang nakatingin kayo sa space na sa Milky Way. Ayun, gano'n ba? Ganun po yan. Para nakatingin sa mga bituin. Opo, ganun po yan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Una ko pong tanong, bakit po naninekluhod ang kinaaniban yung iglesia tuwing mananalangin? Bakit kami naninikluhod tuwing Opo. mananalangin? Nananalangin. Eh kasi yun ang utos eh. 95:6 ng awit. Nagtataka nga ako sa iglesia ni Cristo, tuwing mananalangin, tayo ng tayo. Oh, eh mali yun eh. Ang utos kasi luluhod ka eh. Basa. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Oh, utos yun. Pagkaharap ka sa Diyos na may lalang, lumuhod tayo. Kaya ang mga apostol, kung manalangin, lumuluhod din. Pakinggan mo. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Kita mo, si San Pablo, pagkatapos mag-preach, nanikluhod. Tapos nanalangin kasama niya ang lahat. Di ang mga apostol lumuluhod, sino ba yung tumatayo? Pakinggan mo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Bakit? Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga liku ang daan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Yung palang mahilig tumayo, yung mga mapagpaimbabaw na nagpapakitang tao. Kaya huwag kayong ang papareho doon, sabi ni Kristo. Anong si Yesu Cristo po ba nung siya nagkatawang tao? Ang tunay po ba niyang anyo o larawan yung nakikita natin sa simbahan ng Katoliko? Definitely not. Hindi. Kasi bawal gumawa ng larawang inanyuan sa mga Kristiyano. Kaya makikita mo, maging sa archaeology, if you are familiar with the science of archaeology, yung arkeolohiya, nakakahukaya ng mga artifacts, mga fossils, mga records of the past, wala silang makuhang larawan ni Kristo that dates back to 1st century AD during the time of the real Christians. Bakit? Bawal kasi sa kanilang gumawa ng larawang inanyuan. Kaya yung mga larawan ngayon sinasamba dyan, hindi yan ang tunay na larawan ni Kristo. Ang katunayan, timoy sa Quiapo, negro. Yung DI, bilugan yung mukha ni Kristo. Doon sa DI, bilugan. Doon naman sa isa ang mukha ni Kristo, hapis na mahabang oblong. Yung nasa tinatawag nilang Shroud of Turin. Tamo, kaya ang pruebang hindi, miski nga si Maria yung Maria sa Akita, mukhang Hapon yung Maria sa EDSA, yung nasa EDSA, nakita nyo na yun? Ang kahulugan kasi ng salitang Maria sa Hebrew, beautiful. Pagkatapos, ang pangit-pangit nung ginawang ni Maria sa EDSA, yung tansuron. Salamat po, yan lang po. Salamat din. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po kung yung aking may bahay na isang Black Rosary leader. Kasi naguguluhan na ako dito wala kang santo makikita sa bahay, pero mayroong isang patima ba tawag doon na binabahay-bahay niya sa mga kapitbahay na rosary nga. Tapos tatanong ko lang po kung pinapaliwanag ko sa kanya, ayaw maniwala sa akin. Ilan po ang tanong sa ano ba magandang gawin doon? Alam mo yung rosary sinasabi, unang-una, bawal ng Diyos yung gawa na yan dahil biro mo, mananalangin ka rosaryo, ulit-ulit mo sinasambit yung panalangin, binibilang mo pa di ba? Opo. Bawal ni Kristo yung panalangin ulit-ulit Pakinggan mo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat
talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Bawal yung ulit-ulit. Total, hindi naman makulit ang Diyos. Tapos, hindi ka pa nga nagsasalita, talastas niya na yung kailangan mo. Ba't mo naman uulit-ulitin pa? Therefore, there is no need for the use of a rosary. At alam mo ba yung rosaryo, galing yan sa costume ng pagano. Yan ay galing sa mga paganong walang pagtitiwala sa Diyos. Kailangan nila lagi, meron silang visual aid, meron silang material aid in their worship. Ganyan na mga pagano nung araw eh. Hindi sila marunong sumamba ng spiritual na pagsamba sa Diyos. Kaya yung gawa na yung karumal-dumal sa Diyos yun eh, yung ulit-ulit ka. Para mo siyang iniinsulto nun eh. Ako lang ngayon, ulit-ulitin mo yung tanong mo eh, magagalit ako sa'yo eh. Hindi naman ako makulit, hindi naman ako bingi. Bagay naman na punong-puno ka ng grasya ang Panginoon Diyos. Bukod kang pinagpala sa bahay at pinagpala naman ako sa Santa Maria ng Diyos. Padalangin mo kami makasala. Bagay noong Maria, punong-puno ka ng grasya. Santa Maria na ng Diyos. Bagay noong Maria. Ikaw man si Maria, makukulili ka eh. Pagpahingahin mo naman si Maria, araw at gabi mo na lang iniistorbo, di ba? Mali yun eh. Mali yung kapatid. Labag sa utos ng Diyos yun. Huwag po kayo magagalit, nagtatanong lang kasi kaya ako sumasagot eh. Kasi may na-offend pag sumasagot ako. Totoo naman kasi nasa Biblia, huwag kayo ikang gagamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. Ay sabi nila, may kabuluhan naman daw yung paulit-ulit eh. Anong kabuluhan nun? Anong kabuluhan sa Diyos Yun nga, nun? hindi ko maintindihan. Ang sabi nga sapagkat, talastas ng inyong ama ang kailangan nyo bago nyo pahingin. Kaya para sa kanya, walang kabuluhan pag inuulit-ulit mo. Dahil ipinalalagay mo siyang bingi at makulit. Di ba? Kaya sabi sa Biblia ang Diyos nasa langit, basa, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Tamo? Ang batas? Nasa langit siya, nasa lupa ka. Ang layo ng pagitan nyo. Kaya pakauntiin mo ang iyong salita. Kumbaga sa telegrama, hindi nobela ipapadala mo. Layo ng pupuntahan ng telegrama eh. Titelegrama ka nga eh. Dapat brief, concise. Dear, uwi na. Ako, anak na. Peli. Tamo? Okay na yun. Ibig sabihin, nanganak na siya. Uwi na. Ako, nanganak na. Nanganak na ko. Ayun. Hanggang mapapaigsi mo. Ang Diyos, hanggang mapapaikli mo, paikliin mo. Sapagkat maintindihin naman siya. Sabi nga ng Tagalog, walang katagang sabi sa marunong umintindi. Di ba? Nag-uumpisa ka pa lang pag marunong umintindi ka, usap mo, alam na eh. Tapos naman, uulit-ulitin mo sa Diyos para mo siyang iniinsulto nun. Kaya ang sabi niya, pakauntiin mo ang iyong salita. Okay na po. Kayo isa na lang. Sige po. Bago mag-umpisa yung gawain, kagaya ng ibang reliyon na isang katutak na panalangin, kagalitnaan, ganun din, hanggang matapos. Yun nga ang mga makukulit, iho. Mga makukulit yun. Kasi hindi nila alam yung kalooban ng Diyos sa Biblia. Huwag tayong papareho sa kanilang masyad sila makukulit. Ang totoo nga, yung mga nananalangin na yun ang panalangin sa kanila, hindi man sagradong bagay Kahit kailang gustong bumulandit ng panalangin, nananalangin Alam mo, ang pananalangin, pinaghahandaan yan. Hindi basta na lang gusto mo manalangin, nanalangin ka na lang. Halimbawa, kagaya natin, nakita nyo, nanalangin ba tayo kanina? Hindi. Dahil hindi pa tayo nagkakaroon ng meeting of minds hindi tayo nagkakaisa pa. Paano tayo mananalangin? Dapat may pagkakaisa sa pananalangin. Thank you po. Maraming salamat din. Brother Eli, magandang gabi ho. Magandang gabi po. Isa lang po napatunayan ko ngayon, hindi po scripted yung nagtatanong. Talaga po hindi. Salamat naman po napatunayan. Ano po ang stand nung paniniwala nyo tungkol po ron sa purgatorio na paniniwala ng Katoliko? Wala pong purgatorio sa Biblia. Saan po napupunta ang espiritu ng tao pag po siya namatay? Pag siya namatay, yung espiritu babalik sa Diyos. 12:7 na Ecclesiastes. Ang lupa babalik sa lupa. Tapos pagdating ng Judgment Day, pagsasamahin uli yun, bubuhayin ka para humarap ka sa hukuman ni Kristo.
doon pa lang po huhukuman. Bali po yung espiritu pupunta sa Diyos. Ano pong ibig sabihin yung pupunta sa Diyos yung espiritu? Di ba ang sabi ng Biblia, 2:7 ng Henesis, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ayun, ang tao naging kaluluwang buhay. Hiningahan sa butas ng ilong ng hininga ng buhay. Yung hininga na yon, babalik ko sa Diyos yun. Kaya pagka namatay, wala ka ng hininga. Damahin nyo't walang hinga. Pero pag may hinga pa, buhay pa. Hob. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Ang buhay ko buo pa sa akin. Ang Espiritu ng Diyos nasa butas ng aking ilong. Saan po nakuha ng Katoliko yung purgatorio? Imbento ng pari yun. Hindi ba, para maalis ka sa purgatorio, magpapamisa ka. Ang pamisa na may 3 klase. Primera, segunda, tercera, kwarta. Hindi ba? Kaya, malaking negosyo ang purgatorio. Sino po bang ngayon pong oras na to, sino po ang kapiling ng Panginoon sa langit? Ang kasama niya ang Panginoon Kristo, yung 24 na matatanda at saka yung 4 na nilalang na buhay. Bukod doon, wala nang iba. Si Mama Mary po. Wala pa. Pagdating pa ng paghuhukom, saka lang pa bubuhayin lahat ng naging dapat sa Diyos kasama si Mary. Tapos, pati ikaw kung maging dapat at ako, kasama tayo sa papanik sa langit, sabay-sabay, hindi una-una. Unang Tesalonika. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira, hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Tayong nabubuhay sa pagparito ni Kristo, hindi tayo mauuna dun sa mga natutulog, yung mga patay ang ibig sabihin. Bakit? 11:40. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. That they may not be perfected apart from us. Meaning, we should all be perfected all together. Hindi una-una. Hindi sila magiging sakdal ng bukod sa atin. Kaya, pagdating ng paghukom, sama-sama lahat yung maliligtas. Isa pa po. Sige po. Ang nanay ko po, Katoliko. Mabubuti po yung ginagawa niya, mabait siya sa kapwa niya. Pero alam niya na, sinasabi ko sa kanya na yung Katoliko parang mali yata yung paniniwala. Pero sabi po niya, magawa ko ng mabuti, sinusunod ko yung sinasabi ng Diyos. Ang Diyos na ang bahalang maghusga sa akin pag ako'y namatay. Talaga tama yun. Ang Diyos ang huhusga sa tao. Saan po kaya siya mapupunta? Kasi sa tingin ko po... ayoko naman husgahan siya, kapatid. Alam mo kasi, kung totoong ginagawa niya yung sinasabi ng Diyos, dapat pagka sinusunod mo ang Diyos, nakita mong mali yung kinalalagyan mo, umalis ka. Yun ang sabi ng Diyos Ikalawang Korinto. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At kayo at ako sa inyo'y magiging ama. Tatanggapin. At sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sabi ng Diyos, magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo sa kanila. Pagka mali na, alis ka na ron. So, bali, saan po siya mapupunta kung sakali? Ang Diyos na ang bahala sa kanya. Ayoko namang humatol sa kanya. Hindi ko siya nakita, hindi ko alam ang ugali niya, hindi ko alam ang record ng buhay niya. Let us leave it to God. Brother Eli, kayo po, pag napapanood ko sa TV, napakatalas po ng dila nyo. Yung po bang mga ngaral dapat matalas ang dila? Dapat. 4:12. Sapagkat 3:34 muna. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos, salita ng Diyos. Ano bang klase yung salita ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim
salita ng Diyos matalas, kasi kung sasabihin mo, salita ng Diyos, tatalas ang dila mo. Di ba? Kaya siguro na pagkakamalan akong matalas ang dila kasi ang sinasabi ko, salita ng Diyos. At yun talagang tumatabak yun. Ha? Hindi ko naman pwedeng yun itago. Pagka dapat kang tagain, tatagain kita talaga. 13:4. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Tatapwat kung ginagawa mo ang masama ay matakot ka. Bakit? Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos. Nakita mo? Ang ministro ng Diyos may dalang tabak. Kung ginagawa mo ikaw ang masama, matakot ka sapagkat siya ay ministro ng Diyos. Hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit ng gumagawa ng masama. Kaya, siyempre, pag ministro ka, dala mo yung tabak ng Diyos, may tatamaan ka. Pag sinabi ng salita ng Diyos, yung mga mangangalon niya, siyempre, tama sa liig yung nangangalon niya. Matalas talaga yun eh. Magagalit siya yung kalonyero. O, yung mga manluloko riyan, magagalit siya yun. Maraming salamat. Maraming salamat po bang mayroong nanood na nakita ko kayo sa TV ng mga kapatiran ng mga born again kasi nanay ko born again sabi raw, bakit daw kayo nagsasalita ng gago, nagsasabing na bobo, may tanga. gago kasi sa Biblia, may tanga sa Biblia. Kasi sa ano daw sa lahat naman ng mga nagtuturo, hindi naman nagsasalitang ganun, bakit daw ka nagsasalita? Iba kasi ko, ang ginagamit ko yung lingwahe ng Biblia. Sa Biblia may gago, may tanga. Pwede pong maano po para paano po sa... Edi, basahin mo. Ang lahat ay mamamatay. Ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal, pati tanga. Kita mo. Pag hindi mo alam yan, tanga ka talaga. Di ba? Hindi nga alam ng mga pastor niya kasi tanga sila talaga. At pagkatanga ka, gago ka nga. Tanga pala sila. Oo, tanga talaga. Hindi nga alam. Tinututulan yung sinasabi ko. Ano ba tawag mo dun sa walang malay? Ha? Hindi ba pagka yung bata, nandun sa tabi ng daan, tatawid yung may sasakyan. Ano ka ba? Tatanga ka! O ano tawag mo ron? Hindi tanga. Masama ba yung tanga? Hindi naman masama yung tanga eh. Hinutukoy mo lang ang kanyang klase, tanga siya. At maraming pastor ngayon, pagdating sa Biblia, tanga. Pero pagdating sa pera, wise. Wise ba? Oo. Yun. Maraming po salamat po. Maraming salamat din po. Magandang gabi ho. Magandang gabi po. Dati na ho akong nakikinig sa inyo doon pa sa sukat. Naguguluhan mo ako, sabi ho sa akin ng kapatid ko na saksi, miski daw ho, anong aking pasuking pagka daw hindi ko tatawagin ng pangalan na Jehova, hindi raw ako karapat-dapat sa Diyos. Sabihin niyo sa kapatid niyo, naloko na siya, nanloloko pa siya. Kasi, di ho ba daw yung dasal ng Ama namin nasa langit, kasambahin ang pangalan mo. Kailangan daw po yung pangalan ng Diyos na Jehova. Hindi po Jehova pangalan ng Diyos. Alam niyo, inaamin ng Jehovah's Witnesses na yung salitang Jehova, lumitaw lang noong 14 14 na siglo ng ating panahon. 14th century AD. 1,400 taon pagkatapos ng mga apostol. At sinasabi rin doon sa kanilang libro na yun daw Jehovah, yung salitang Jehovah, ginawa ng makabago. Yung Jehovah, hindi alam ng mga Hudyo kahit ng mga unang Kristiyano. Kaya inaamin nila yun na yung salitang Jehovah, bago lang litaw hindi ho yan talagang pangalan ng Diyos. Pero doon po sa pinabasa po sa akin, mismo si Abraham daw ho yun na gano'n nasabi. Sa Biblia ho? Oo. Sa Biblia? Sa kanila sa Tagalog po? Sa kanilang Biblia na. Bagong gawa lang ho yung Biblia, totoo yun. Miski doon ho kay Jacob. Alam nyo, titignan nyo muna ho ang Biblia na ipapabasa po sa inyo. Kung ang Biblia papabasa sa inyo, Tagalog, ito po nung maisulat, 1902. Ito naman King James Version, nung maisulat, 1611. Yung Vulgata Latina, 400 AD. Yung Codex ano nga yung Codex na unang-una?
Oxyrhynchus Papyrus, na isulat po yon mga 300 AD. Doon ho sa mga matatandang manuskrito na yun, wala pong Jehovah ron. Eto, amunin nyo yung kapatid nyo. Pag nakapagpakita siya ng salitang Jehovah, doon sa mga naunang kasulatan, papaputol po ako ng lalamunan. Hindi nga. Ginagarantya ko sa inyo lalamunan ko. Eto, pakinggan nyo. Ito pong salitang Jehovah, ito po ay lumitaw lamang noong 14th century. Nakasulat ito sa libro ng Saksi ni Jehovah, yung Interlinear New World Translation of the Greek Scriptures. Doon sa preface, ang nakasulat doon, yun daw salitang Jehovah, lumitaw lang noong 14 na siglo. Paano magiging yun ang pangalan ng Diyos? Ang totoo yung sinasabi nyo sa Mateo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Anong pangalan? Sabi ko po, Ama Sabi po, hindi po. Hindi. Ama po. Ama. Pakinggan nyo. Kaya nga sabi, Ama namin sambahin ang pangalan mo. Sana kung Jehovah yun, sana sinabi ni Jesus, Jehovah namin, sambahin ang pangalan mo. Hindi Ama. Bakit po? Pakinggan nyo, basahin natin sa Biblia. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Tanyo? Thou art our Father, from everlasting is thy name. Mula sa walang pasimula, yun ang pangalan niya, yung Ama. Kaya yun ang ipinapasamba ni Kristo Kaya nga, kung mababasa nyo sa Mateo 23:9, yung Ama, bawal itawag sa tao yun sa lupa Huwag nyo tatawaging inyong Ama ang sino man tao sa lupa. Kasi isa lang ang dapat tawaging Ama pagdating sa pananampalataya, yung nasa langit. Pero ang tawag ko po sa aking tatay ay Ama. Opo, kasi sa bahay naman po yun, hindi pananampalataya yun. Pagdating po sa pananampalataya, huwag tayong tatawag ng Ama kahit kaninong tao. Sa bahay, at tatay nyo yung pwede. Sa Bulacan po kasi, ang tawag sa tatay, Ama Opo. Talagang Tatalo nga po kami nung mga ang dami po nila Sabi po nila sa akin, miski daw po dumalangin ako ng dumalangin, pagka daw po hindi ko tinatawag yung pangalang Jehovah, hindi daw po ako didinggin. Hindi po totoo yun. Nung panahon ni Moises, dinadalangin nila, wala silang alam na pangalan Ang tawag lang nila, Diyos ni Abraham Sabi ko, nasa Bible naman pati yung Ama sabi niya, yung daw yung tao may pangalan bakit daw, di lalo na daw yung Diyos may pangalan yun. May talaga namang may pangalan ng Diyos, pero ang pangalan niya, Ama. Yun ang kanyang everlasting name, according to the Bible. Kaso sila, yung daldal lang iba ho yun nasa Biblia kaysa sa daldal. Ganito ginagawa nila Di ba yung tatay mo may pangalan? Ganun Ginagawa nila filosofya. Susundan ko kayo. Ako, ang tatay ko, ang pangalan, Triunfo. Anak ako. Pagtawag ko sa tatay ko, tatawagin ko ba Triunfo? Ama. Hindi po. Tatay mo, Pedro. Pagtawag, anak ka. Pedro, sampaling kita pag tinawag mo akong Pedro. Di ba? Ang pagtawag na may paggalang kung anak ka, kahit may pangalan Pedro ang tatay mo, pag tinawag mo ang tatay mo, ang tawag mo, tatay. Kita nyo? Yun po ibig ko sabihin. Ano naman ho ito sa baptis? Sabi ho sa akin, pagka daw ho, tinanggap ko si Kristo, ligtas na daw po ako. Pagka matatanggap yung Kristo, yung totoong Kristo, ligtas kayo talaga. Pero pag yung Kristo ng baptis ang matatanggap nyo, sa impyerno kayo pupulutin doon. Akala nyo ba lahat ng Kristo pareho? Pakinggan nyo sa 11:3 ng 2 Korinto. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan sabi ni ninyo. San Pablo, baka yung paparito mangangaral ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o ibang ebanghelyo, o ibang espiritu. Anong gagawin mo? Pakinggan nyo sa 1:8. Tatapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo,
ay matakwil. O, kita nyo, merong ibang ebanghelyo, may ibang Kristo, ipinapatakwil nga eh. Pagka Kristo ng mga Baptist, hindi naman yun ang nasa Biblia. Ang Kristo ho ng Baptist, konsintidor. Nakausap ko yung pastor ng Baptist eh. Basta na tinanggap mo si Jesus, kahit ano pa raw gawin mo, ligtas ka na. Kahit ako pumatay ka, oo raw. Kahit mangalon niya ka, oo raw. Kahit mag-drug addict ka, oo raw. Tarantado ka ako yung Kristo mo. Sabi kong ganon. Biro mo, kahit ano raw gawin mo, ligtas ka. Kalukuhan yun. Yung Kristo ng Biblia, hindi konsintidor yun. Tinanggap mo siya. Pero pag nagluko-luko ka, lalayasan ka niya. 2 Korinto 13:5. Pakinggan nyo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kita nyo? Hindi nyo ba alam si Kristo nasa inyo? Maliban na kung itinakwil na kayo. Ibig sabihin, kahit tinanggap mo na yung Kristo, pag itinakwil ka, lalayasan ka nun. Ayun po ang Kristo na sa Biblia. Pero yung Kristo ng Baptist, walang delikadesa yun. Maingat kayo ron. Salamat po sa inyo. Magandang gabi, Brother Eli. Magandang gabi po. Isa lang po ang katanungan ko. Meron pa bang paggugunaw na darating? Meron po. Meron po. Yun so sinabi ng Diyos sa Henesis na hindi niya nagugunawin muli ang mundo ng tubig. Ang naglagay siya ng isang palatandaan. Pag nakita nyo, ika ang aking bahaghari, maalala nyo na huwag ka nang matakot, Noe. Pag nakikita yung bahaghari na yan, kasi nakakatakot po yung bahang nangyari. Yung bahaghari, the rainbow, is a reminder to Noah na hindi na po magkakaroon uli ng ganung kalaking baha na gugunaw sa mundo. Pero, yun ho'y pangako ng Diyos kay Noe. Dahil nawala na ho mga taong masasama nun, ngayong panahon na to, wala na rin ho si Noe. May iba namang gagawin ng Diyos. Pagka hindi napigil ang kasamaan ng tao, sabi niya, paparusahan niya ang mundo. Pakinggan niyo po, sa Isaiah 13:11. At aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan. At aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Yung pong darating ang araw, paparusahan ng Diyos ang mundo dahil sa kasamaan. Sa araw na yon, ang mangyayari po'y ganito. Sa Sefanyas 1:18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Apoy po ngayon, hindi po tubig. Tama yung sabi niya nun, hindi niya na uli gugunawin sa tubig. Pero ngayon, apoy na. Susupukin niya ang buong lupa ng apoy ng kanyang paninibugho. Ang katunayan po niya sa 2 Pedro 3, ganito ang sinasabi. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita, ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Tatapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ayun, susunugin niya po ngayon. Hindi niya palulubugin, kundi susunugin niya sa apoy. Yun ang sabi sa Pasyon eh. Uulan mula sa langit, ulat apoy na masakit, sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Ang lahat mong minamahal, nasa hangin di pahipan. Pag dumating na ang araw, hindi sang-ayon sa kasulatan, hindi maliliban.
Sangayon sa kasulatan. Para-parang matutunaw ang toret mga palasyo, bahay mga edifisyo, mga kalakhan sa mundo, walang pagsalang totoo, magiging uling at abo. Nasa pasyon po yun. Nasa Biblia rin kasi yun. Kaya po, hindi man magugunaw ang mundo ngayon sa baha, pero uulan po ng apoy para mapugnaw ang mundong ito. At pagkatapos po nun, papalitan ito ng Diyos ng panibagong mundo. Sabi niya sa 65, ganito po nakasulat sa 17. Sapagkat ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man. Sabi ng Diyos, ako ay kay lumilikha ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Kaya gagawa siya ng panibago, susunugin ito. Marami na ho kasi kalokohan dito sa mundo ngayon eh. Yun po mangyayari. Marami po salamat. Maraming salamat din po. Magandang gabi, Brother Riley. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po may nasusulat po ba sa bagong tipan ng pagbibigay ng ikapu sa isang relihiyon? Bigay ng ikapu. May nasulat sa Bible na? Pagbibigay ng ikapu. Nagbibigay po ng ikapu. Sino? Sa isang relihiyon. May nakasulat po ba sa bagong tipan? Meron sa Biblia, talagang utos magbigay ng ikapu yung mga Israelita. Yung mga ang binibigyan, yung mga saserdotes, Levitas. Doon sa panahon ni Moises yun. Utos talaga yon. Pero pagdating sa ating panahon, di utos yun. Pakinggan mo sa 7:5 ng Ebreo. At katotohanan, pakilapit mo ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Yung mga sa lahi ni Levi na tumatanggap ng katungkulang saserdote, may kautusan silang kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid bagay, sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Yung mga kapatid nilang Israelita ang kinukunan nila. Ang kumukuha yung mga saserdotes, Levitas. Pero pagdating sa panahon ni Kristo, hindi na utos yung ikapo. Ang utos sa panahon ni Kristo, yung voluntaryong galing sa puso ng tao. Basa. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yun ang utos ngayon sa panahon Kristiyano. Ngayon, bakit magkaiba? Kasi ganito ang kasaysayan noon, ano? Doon sa 8:13 ng Ebreo. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman niya ang una. Kasi may bago at saka may matandang tipan. Nung sabihin niya yung bagong tipan, luma na yung una. Pinalitan nung bata yung matandang tipan. Kaya superseded na yung ikapo ng aral ng bagong tipan, which is give according to what your heart dictates. Yun ang sabi sa Biblia. Sige po. Sino po ba naging asawa ni Cain? Ano yon? More or less, mga kapatid niya rin yon. Di ba po sila pa lang po yung pinanganak na? Dalawa sila. Hindi, marami sila. Pakinggan mo, 5-4. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Maraming anak si Adan, hindi lang lahat may pangalan. Hindi na sinabi kasi kung papangalanan mo lahat ng tao, lalagay mo sa Biblia, kakapal ng kakapal ang Biblia, mahirapan ka na magbasa. Nagkaanak siya ng mga lalaki at babae. Yun sabi sa Biblia. Salamat po. Nais ko po sanang itanong kung ano po ba ang kalalagayan ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ba'y Diyos o tao? At ano po ang ating batayan tungkol dito? Alam nyo, kailangan din pag-usapan dyan yung time element eh. Kasi po, may pag-uusap din yan sa panahon. Meron po kasing panahon, may iba-ibang naging kalagayan ng Panginoong Hesus. Una, nung panahon ng mga propeta, siya po'y espiritu noon. Pakinggan nyo sa 1 Pedro. Tungkol sa pagkaligtas na ito,
ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Nang patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo. Sa panahon po ng mga propeta, nagtuturo siya sa kalagayang isang espiritu. No? Doon naman sa panahon ng Israel, sinubaybayan niya ang Israel sa paglalakbay nila sa ilang. Meron naman pong ganitong kalagayan siya noon. At ang lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong iyaon ay si Kristo. Nung naglalakbay po sila sa disyerto, wala silang maiinuman nun eh. Pero merong isang bato sumusunod sa mga Israelita na yun nga ang pinukpok ni Moises eh. Yung batong iyaon ni si Kristo yun, nilalabasan ng tubig. Ano? Nung kasalukuyan naman siya ay ipinahuli ni Pilato. Pinagpasan ng krus. At hanggang hinubaran, pinako sa krus. Ano naman ang kalagayan niya noon? Pakinggan niyo po sa awit 22. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Nagtatapat siya nung panahon binubutasan yung paa at kamay niya, tinatampalasan siya. Ako ang wikay uod at hindi tao. Nung panahon hindi pa siya pinapatay, nung nangangaral pa lang siya, na ayaw naman siyang paniwalaan, sa 6:40 naman ng Juan, o 8:40. Tatapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Doon naman, taong nagsasaysay ng katotohanan. Ngayon, para malaman natin kung ano talaga ang kalagayan niya, from eternity tayo sumilip dun sa wala pa yung mga tao, wala pa yung anumang bagay. Ano siya? 8:12. Akong tungan ay tumatahan sa kabaitan. Yung karunungan po ang nagsasalita, no? Sabi niya, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, niyang mga parangman, niyang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Karunungan siya no? Karunungan. Wala pa langit, wala pa lupa. Tinatawag siyang karunungan. Ang katunayan, 1 Korinto 2:6. Basa. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ng karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan. Ito pala'y karunungan na itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang mga sanglibutan, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito. Bakit? Sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus. Yung palang karunungan na yun, kung nakilala sana nila, hindi ipinako sa krus. Sino ba pinako sa krus? Di ba si Kristo? O di yun ang karunungan. Anong katunayan? 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ayun, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, siya ang karunungan ng Diyos. Kaya, from everlasting, tinatawag siyang karunungan. Ngayon, nung magkatawan tao siya, pinakilala siya ni San Juan sa ibang katawagan. Juan 1:1.
Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang verbo. Ngayon, nung panahon ng San Juan, sinabi ni Juan, nung pasimula siya ikaw ang verbo. Ang verbo sumasa Diyos, ang verbo ay Diyos. Nagkatawang tao ang verbo. Ayan, more or less, yan ang synopsis of who Christ is according to the Bible. Ang babae po pwede pong mamuno sa isang iglesia. Bawal ng Diyos yung babae mamuno sa iglesia. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 2:9. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasako. 2:11 yan, ano? Opo. 2:11 yan. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sabi po ng Biblia, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Ayan. Pagka ikaw ay magtuturo, mamumuno ka sa lalaki, yun ang bawal. Pero kung magsasalita, sabi nyo iba, bawal daw magsalita. Ibig niyo sabihin ng mga babae sa inyo, pagpasok sa iglesia nyo, tinanong, anong pangalan mo, kapatid? Babae siya. Saan ka nakatira? Sino asawa mo? Ganun ba? Bawal daw magsalita ang babae. Conforme sa pagsasalita. Ang masama, ang babae, magtuturo, mamumuno sa lalaki. Hindi ko ipinahintulot, ang sabi ng Biblia, na ang babae magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Bawal ho yun. Yun ang nasa Biblia. Totoo po yung everybody's birthday. Ay po sa ibang sekta, meron pong everybody's birthday kasi gusto ko pong malaman kung paano kung totoo pong meron na gano'n. What do you mean by everybody's birthday? Anong ibig sabihin? Anong ginagawa nila? Hindi ko pa alam yata yun eh. Ay po sa, kasi po ayan po sa particularly, anong sekta? Methodist na po. Methodist. Anong ginagawa nyo pagka merong everybody's birthday? Lahat po, birthday po lahat ng yung aming sama. Meron kayong pagsasaya. Halimbawa, 27 ka na, bibigay ka ng 27 pesos. Totoo ba yun? Hindi ko na, invento na naman yun ng mga pastor eh. May pananampalataya nga sila, kaya lang invento karamihan. Paano pagka 105 ka na? 105 ang ibibigay mo. Payag ako. Payag din ako. Pag 20 anyos ka, 20 ibibigay mo. Pag 27 ka, 27 ibibigay mo. Pero, walang dapat magbigay ng 1,000. Dahil walang taong nabubuhay ng 1,000. Okay ba o hindi? Kaya ba't kumukolekta kayo ng 1,000, mga tarantad? Pastor na to, oo. Bakit pag may nagbigay ng 1,000, kukunin mo rin? 10,000. Meron man taong nabuhay ng 10,000? Wala eh. Ayun ang kalukuhan. Ngayon, kung gusto mo, papayag ako. Pag ang bata ay 3 taon, 3 piso abuloy. Habang tumataas siya, tumataas din ang abuloy niya. Ngayon, pag naka 50 anyos siya, 50 pesos ang abuloy. Hindi. Kung tumanggap kayo ng abuloy, milyon-milyon, daan-daan libo eh. Kung talagang yan ay batas ng Diyos, dapat, pagka 100 piso, ang magbibigay ay 50 anyos lang, suklian mo ng 50. Hindi mo na sinusuklian eh. Yan ang masama. Invento yan, wala sa Biblia yan. Ang nasa Biblia, magbigay kayo ayon sa inyong edad. Ganun ba? Hindi. Magbigay kayo ayon sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Ayon ba sa edad? Tingnan mo, labag na labag sa aral ng Diyos yung ginagawa na yan. Ang sabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kung ang ipasya ng puso mo na dapat mong ibigay ganun, yun ang ibigay mo, yung maligaya ka sa puso mo. Dahil ayaw ng Diyos na namimilit. Kaya lang, kung ang puso mo'y pusong Kristiyano at mapagmahal sa kapwa,
ikaw ang magpapasya nung kapaki-pakinabang na halaga para sa iyong binibigyan. Eh baka ang napasya mo isang pera, eh ngayon wala nang mabibili isang pera eh. Ngayon, kung halimbawa, yun ang pasya mo, wala ka namang pera, yun lang, ba, salamat din. Dahil, halimbawa, 10 kayo na may isang pera, digis din yun. Oh. Hindi ba? Sabagay, wala pa rin mabibili sa jeans. Hindi ba, ano? Binabalibag ng mga bata ngayon yung jeans. Pero ipunin mo. Di ba? Halimbawa, sa isang taon, naka 30 jeans ka, magkano na yon? Di 3 piso na, maibibili na. Kaya lang, isang taong ka maghihintay para pakinabangan mo yun. Yun ang pasya ng puso niya. Yun lang ang pera niya. Ba't mo naman pipilitin siya? Kung wala naman siyang pera, di wala. Yung ibang mga pastor, pag wala ka, nagnanakaw sa Diyos. Pag hindi ka nagbigay, napakalulupit niyang mga walang yana yan. Yun ho, mali. Wala sa Biblia yun. Ang sabi sa Biblia, magbigay ka ayon sa ipinasya ng iyong puso. Huwag mabigat sa loob. O dahil sa kailangan. Bakit? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayun, iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Yan po ang dapat. Kasi yung pagbibigay ko minsan, hindi masaya yan eh. Ang tao pag nagbibigay, nalulungkot eh. Nababawasan kasi yung bienes niya eh, di ba? Alam mo, masaya yung tumatanggap. Pero yung magbigay ka ng masaya, bihira ho nakakagawa nun. Kaya yun ang hinahanap ng Diyos. Na kung magbibigay ka, kahit ba malaki-laki yung ibinigay mo, nabawasan yung kabuhayan mo, pero kaya mo naman ibinigay para sa katwiran, dapat masaya ka at natutuwa ang Diyos sa nagbibigay ng masaya. Yun po ang sagot ko. Maraming salamat sa inyo. Meron pa po? Meron pa po. Sige. Sabi po ng mga ibang tao, ang 10 utos daw hindi masusunod ng tao. Hindi nasusunod? Hindi po masusunod, sabi daw. Sabi ng mga pastor, ano? Pastor ng mga Metodista nagsasabi doon, saka mga born again na wala raw makakasunod sa 10 utos. Tingnan mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Ano po ang sagot nyo? Kung naniniwala kayo sa Diyos, alam nyo bang ang Diyos matalino? Marunong. Naniniwala ba kayo yung marunong na Diyos hindi gumagawa ng bagay na nonsense o walang kwenta? Ba't niya ibinigay ang 10 utos, alam niya palang hindi masusunod? Lalabas yung Diyos nila nonsense. Magbibigay ng utos, di naman pala masusunod. Ano yun? Tatanga-tangan Diyos? Hindi ganun yung Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia makatwiran. Pag ibinigay niya, alam niya masusunod. May nakasunod ba? Basa. Sa Job 1:1, pakinggan niyo. Binigay yung 10 utos. May nakasunod ba? Basa. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nakasunod ba si Job? Ang tawag sa kanya, sakdal at matuwid. Un hombre perfecto y recto. Perfecto na, recto pa. Kaya kung magpapangalan kayo sa inyong mga anak at ang apelyido nyo'y recto, ang pangalan nyo'y perfecto. Kaya, perfecto y recto. Sakdal at matuwid si Job. Nakakasunod ba si Job o hindi? Nakakasunod. Eto pa, pakinggan nyo sa 1:4 hanggang 5 ng Lucas. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdote nga ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron. At ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Nakasunod ba 10 utos si Zacarias sa Elizabeth? Nakasunod o hindi? Lumalakad silang walang kapintasan sa lahat ng palatuntunan at kautusan ng Panginoon. Kaya meron akong nakausap na abogado, no? Sa telebisyon. Sa kunyari born again daw siya. Wala kang makakasunod dyan sa kautusan ng Diyos. Wala kang makakasunod dyan sa 10 utos. Sabi ko, ito palang abogado to, hindi dapat tawaging abogado. Dapat pala tawag dito abogago. Bakit? Biro mo, pinagbintangan mo ang Diyos ng kasamaan. Nagbigay siya ng utos, wala palang makakasunod. Ba't nag-abogado ka? Ano ba pinag-aaralan ng abogado?
Batas. Hindi ba batas? Ba't naglalagay ng batas kung di naman masusunod? Ikaw pala unang-unang lalabag sa batas, abugago. O ano ngayon ang ginawa mo? O ano ang ginawa mo sa pamamahala mo sa tungkulin mo ngayon sa gobyerno? O di ba? Anong ginawa niya ngayon? Nakikipag-secret deal pala siya, no? May secret deal, niloloko mo Pilipino. Kala mo, born again, katarantaduhan. Born again. Pwet! Magalit ka pa sa akin. Abugago ka talaga. Abugago ka, hindi ka abogado. Yung sa paparatangan mo walang makakasunod sa utos ng Diyos, tinawag ko doon sa programa nila. Gabing programa eh. Sabi ko, sabihin mo dyan sa attorney na yan, ha? Yan, masama ang guni-guni niyan. Biro mo, ang ginagawa niyan sa Diyos, pinararatangan nagbigay ng utos tapos hindi naman makakasunod. Bakit mo ako sasabihin walang makakasunod? Nababasa sa Biblia. Si Zacarias at si Elizabeth, lumakad ng walang kapintasan sa palatuntunan at kautusan ng Panginoon. Sumusunod. Meron talagang hindi susunod, kagaya niya. Pero merong susunod, kagaya ng mga unang Kristiyanong naglingkod sa Diyos. Tingnan mo si Abel, sumunod. Tingnan mo si Moises, sumunod. Si Josue, sumunod. Sabi nga ni Josue, as for me and my house, we will serve the Lord. Para sa akin at sa aking sambahayan, paglilingkuran namin ng Panginoon. Paparatangan mo ngayon hindi sumunod si Josue, hindi nasunod ni Josue, hindi nasunod ni Moises, nasunod nila ang inutos ng Diyos sa kanila. Kaya nga sila naging dapat sa Diyos eh. Tapos paparatangan mo walang makakasunod 10 utos. Kawalang yan. Maling turo yan. Alam niyo kung saan galing yung turo na yan? Galing sa impyerno yon para i-discourage ang tao sa pagsunod sa Diyos, para ang gawin puro katarantaduhan. Ayan ang doktrina ng demonyong sinasabi sa Biblia. Biro mo, sasabihin mong walang makakasunod sa utos. Merong makakasunod sa utos. Kaya lang, hindi mo sinubukan sundin. Dahil abogado ka man, tarantado ka talaga. Ayan ang dapat mong makita. Masama ang guni-guni mo. Sabihin mo walang makakasunod. Aalisin mo na ba sa Biblia ito? Si Job, isang taong matwid, sakdal. Para ka maging matwid at masasakdal, kailangan sumunod ka sa utos. The only thing for you to do is to follow the commandments and you will be a righteous and perfect person. Without following the commandments, you cannot be pronounced perfect and just in the eyes of God. Si Elizabeth at saka si Zacarias, mag-asawang inan at ama ni Juan Bautista. Anong sabi? Sila'y lumalakad na walang kapintasan sa mga palatuntunan ng Panginoon. Kayong mga born again, magagalit kayo sa akin. Bago kayo magalit kay Soriano, basahin nyo Biblia nyo. Huwag kayo magpaloko sa mga pastor nyo. Niloloko lang kayo ng mga pastor nyo. Sabi yung abogado, iharap mo sa akin, palabanin mo sa akin ng diskusyon. Pag napatunayan mong walang nakasunod ng utos ng Diyos, papuputol ako ng lalamunan. Sige, kahit sinong abogado, yayain nyo ng diskusyon. Ang kaso, pag nagsasalita ako ng masakit, nagagalit kayo sa akin. Alam nyo, pasalamat kayo sa Diyos. May Sorianong bumabati ko sa mga tarantadong pastor. Kung hindi, lahat ng tao sa Pilipinas maliligaw. Biro mo paniwalain mong hindi masusunod ang batas? Parang pinaniwala mo ang tao na ang Diyos ay nonsense? Nonsense! Bakit? Nagbigay ng batas, hindi naman pala masusunod? Anong klaseng Diyos yun? Yan ang Diyos mo. Guni-guni mo lang yan. Dami sindihan mo na. Pero yung Diyos ng Biblia, hindi nonsense yun. Makatwiran nyo, hustisya yun. Nagbigay yun ng batas para masunod. Kaya nga, nasunod. Ang katunayan, napakaraing nakasunod. 2 lang ang binasa ko sa'yo. Pag nagkaharap tayo, tatantarin kita ng talata na maraming nakasunod. Pangako ko sa'yo yan. Yan po ang sagot ko. Maraming salamat. Nakaraang mahal na araw, may napanood ako dun sa channel na parang exposition ng isang programa na tumatalakay dun sa, ang pamagato nung napanood ko yung The Last 2 Minutes of the Global Warming. Inaanhuro na yung pagharap natin dun sa yung tinatawag na yung one ruler, yung magtataglay daw ng tatak na 666. Then in-emphasize nila ron yung mga pagkakaroon natin nung tinatawag na yung mga advanced technology, preparation daw yun dun sa sinasabing pagkakaroon ng global, yung global One world government. Yung one world government. Totoo po bang mangyayari yun sa atin? Di totoo yun.
Kalokohan lang ng mga born again yun. Tawagin mo, diskusyonin ako, didiskusyonin natin. Hindi totoo yun, magkakaroon ng one world government, no? That one world government will only be true during the time of Christ. Yun ang millennium na sinasabi, wherein Christ will reign as the ruler of the earth. Doon mangyayari yun. Pero sa panahon ngayon, hindi. Imposible mangyari yun. Sino naman ang papayag na tayo pamunuan ng incheck? Sino naman papayag na Amerikanong pamunuan sila ng Chinese? O ang Chinese papayag ba ng pamunuan ng Amerikano? Wala nun. Kaya nga, meron tayong may United Nations na, meron pang gera ng gera eh. Sinong papayag na tao? Tapos, isa na lang daw ang pera. Credit card na lang. Kalukuhan yun. Kasi yung mga nakikita natin na resulta ng advanced technology natin, parang resulta ng mga preparation na sinasabi ng Bible, yung prophecy sa Bible na yung pagharap natin sa ganung panahon. Tama yun. Pero it is not true na mawawala ang pera, magiging microchip na lang, hindi totoo yun. Nasa Biblia, hanggang maghukom may pera eh. Kaya mali yung palabas na yun eh. Sa channel, mo ba naman panoorin wala naman totoo ron. Pangalawang tanong ko po. Sa channel 20. Puro katha ng mga born again yun na pinalalabas doon. Puro mga ka-OA-yan doon. Gaganon lang yung pastor, matutumba yung mga tao. Wala namang apostol na gano'n, na gumanon natumba tao. Sobra naman ang kapangyarihan nun, Gumanon lang parang naipo-ipo, tao baksak na lahat. Yun mga arty lang yun mga napanood ko kasi minsan lahat ng patungan ng kamay natutumba. Lahat naman ng matumba, dinadala dun sa likod. Nung maubos na yung tagapagdala, mayroon pang isang natitira na dapat matumba. Siguro nahalata niya, walang sasalo sa kanya, hindi natumba Kaya, arty ng mga totoo yan, huwag ka maniwala doon. Ang paniwalaan mo, Biblia. Pagdating sa wakas ng Biblia, yung wakas, binabandila yan ng 4 na mangangabayo sa Apokalipsis. The 4 final events that will happen to mankind. Doon sa wakas na yun, meron pa rin pera sa 6. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sebada, at wag mong ipahamak ang langis at ang alak. Kita mo, gumagamit pa ng pera hanggang malapit ng wakas. Denaryo, Ang denaryo, pera yun Takal ng trigo. Ibig sabihin, ginagamitan ng pera ang pagbili ng mga bagay-bagay. Miski sa malapit na panahon ng wakas. Kaya nga ang sabi sa Biblia, alamin mo ito, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Ayun. Pagka malapit na ang mga huling araw, sabi, ang tao magiging maibigin sa salapi. O malapit na ang paghukom maibigin pa ang tao sa pera. Paano mawawala ang pera? Sasabihin, microchips na lang daw gagana sa credit card. Hindi totoo yun. Mali yun. Doon sa Deuteronomy 4:28-29, may binabanggit turo na maglingkod kayo sa mga Diyos na gawa sa Hindi ganun, hindi maglingkod. At do'y maglilingkod kayo. Yun, at do'y maglilingkod kayo sa mga Diyos na ginawa ng kamay na hindi nakakakita, hindi nakakarinig. Hindi maglingkod, Kasi pag sinabi mong maglingkod, as if tumutulog utos, yun, deklarasyon, hula ng Diyos yun na magaganap sa tao pag masama na siya. Alam mo yung paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan, ang kahulugan nun, umpisahan mo ron. Baka kayo ikay magpakasama at matuto kayo ng lakad ng mga bansa. Basa. Diyan din sa 4. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. Baka kayo magpakasama, sabi, at gumawa kayo ng larawan, nakawangis ng lalaki o babae. Baka, pagka kayo ay... At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa langit,
ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran. Tuloy, dun sa ano? At aking tinatawag, ay aking tinatawag ang langit. 25 muna, 25. Pagka ikaw ay nagkaanak, at nagkaanak ang inyong mga anak, at nagluwat kayo ng malaon sa lupain yaon, at nagpakasama kayo, at gumawa kayo ng larawang inanyuan, nakahawig ng anumang bagay, at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos, upang mungkahiin ninyo siya sa kagalitan. Tuloy. Ay aking tinatawag ang langit at ang lupa, upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y malilipol na madali na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo ng pagdadaan sa Hordan upang ariin. Hindi ninyo mapatatagal doon ang inyong mga araw. 27. At pangangalatin kayo ng Panginoon sa mga bayan, at kayo malalabing kaunti sa bilang sa gitna ng mga bansa na pagdadalahan sa inyo ng Panginoon. Pag pinangalat na sila, anong mangyayaring kasunod? At do'y maglilingkod kayo sa mga Diyos na yari ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato, na hindi nakakakita, ni nakakarinig, ni nakakakain, ni nakakaamoy. Ayun, pagka pinagpakasama sila at pinangalat sila ng Panginoon, ang susunod, malululong na silang sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyusan, yung gawa ng kamay. Ngayon, nasa kasamaan na sila nun. Ngunit, mula roon, ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos. Mula roon, hahanapin mo ang Panginoon mong Diyos. Ang sabi, di ba, napasama ka man, mula roon, maghanap ka ng Panginoon. At iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Pagka ikaw ay nasa kapighatian. Kita mo, kasi pag naglingkod ka sa mga Diyos-Diyusan, mapupunta ka sa kapighatian. Kaya pagka ikaw ay nasa kapighatian, pero kung hahanapin mo ang Panginoon mong Diyos, masusumpungan mo siya. Kasi ang Diyos kasi sa Israel, siya sa Israel mahabagin siya ron Kahit na sila nakakagawa ng kasamaan, pag nagbabalik loob sila, kagaya ng mga nangyari sa panahon ng mga hari, may lumitaw na haring masama, ang mga Israelita nabibihag ng ibang bansa. Pagka may lumitaw naman haring mabuti, makakaraos na naman, makakaalis na naman sila sa pagkaalipin na ibang bansa. Magtatagumpay na naman sila sa mga gera. Para on and off ang kanilang relationship sa Diyos dahil nga sa katigasan ng kanilang ulo. Pero kailanmat nagsisisi sila, tinatanggap uli ng Diyos kung iiwanan nila yung kanilang masamang gawain. Yun ang ibig sabihin doon. Magandang gabi po, Brad Eli. Magandang gabi po. Sa lugar po namin, meron pong nagbabahay-bahay na mga... Nanghihingi ng pera? Nanghihingi po. Ng pera? Alam ko na yun, taga Marikina yun, kakapal ng pagmumukha nun. Nangangatok pa ho ng bahay Oo, talaga, doon sa amin din si kapatid na Dani nga, natutulog, kinatok tinapatan ng supot nung makita niya si kapatid na Dani, nakikita niya siguro sa TV, umatras. Sabi ni kapatid na Dani, sabihin mo ang nakakatok mo si Dani Navales, di ba sabi mo gano'n, Talagang makakapal na pagmumukha niyang mga yan Alam mo kasi, pag ang puno makapal ang pagmumukha, ang miyembro kumakapal na rin ang pagmumukha. Kasi 29:12. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ang Diyos ang may sabi nun, hindi ako Pag ang puno nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang lingkod masasama. Di ba? Pag ang puno, ang paniwala, si Kristo tao, ano paniwala na miyembro? Tao rin si Kristo. Pag ang puno manlalasing, ang mga miyembro maglalasing din. Tinan mo hindi sila nakontento sa palengke, sa bus, at saka sa mga barko. Ngayon, para malalong sigurado, sa bahay na sila kumakatok. Ganito po yun. Nung pong tinanong namin kung meron ho silang batayan sa Biblia, dun sa kanilang panghihingi, meron ho sila sinabing sa awit ho na 68, versikulo 18. Pwede ho bang batayan nyo na... Hindi naman tao yun Hindi naman tao yun
Alam mo, dinadaya nila tao ron. Basahin mo sa Tagalog, basahin ko sa English. Sumampa ka sa mataas. Sumampa ka sa mataas. Kaya raw sila sumasampa sa bus. Sumampa ka sa mataas, sumampa raw sila sa bus. Sige, tuloy mo ha. Pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tapos, tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Kita mo ha? Ito, yung salitang tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao, pinalilitaw nila utos tumanggap. Hindi naman utos yun eh. Past tense yun eh. Tumanggap ka ng kaloob sa mga tao. Ibig sabihin, nakatapos na siyang tumanggap. Kasi ang tinutukoy dyan, hindi tao eh. Pakinggan mo, basahin ko sa English. Thou hast ascended on high. Sumampa ka sa mataas. Past tense na eh. Thou hast ascended on high. Thou hast led captivity captive. Thou hast received gifts for men. Ang Diyos yun eh. Na sinasabi ni David eh. The chariots of God are 20,000. Even thousands of angels. The Lord is among them as in Sinai in the holy place. Thou hast ascended on high. Thou hast led captivity captive. Thou hast received gifts for men. Ayan. Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. Sila. Ayun ang nakasulat doon. Hindi utos ito. Pinatutunog nila utos. Ito isang deklarasyon ng ginawa ng Diyos. Hindi utos para gawin ng tao. Kasalanan po kung sakali magbibigay sa Diyos yun. Baka po, nagbigay po ako sa kanila. Kasalanan po ba sa Diyos yun? Kung sintidor ka lang katarantaduhan nun. Alam mo na nga ng lolo ko, bibigyan mo pa. Ang ibibigay mo ron, bigay mo sa pulubi. Alam mo, hindi naman basta't nang hingi, bibigyan mo eh. 13:7 ng Roma. Basa. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. Hindi naman lahat na nangingi, bibigyan mo eh. Ibigay nyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. Lahat ba pwede mong papurihan? Hindi pwede. Pagka ang pinuri mo, yung masama, magagalit ang Diyos sa'yo. Basa. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid, susumpain siya. Ayun. Yung nagsasabi sa masama na ikaw ay matuwid, susumpain siya. May yung masama, pupurihin mo pa, masama sa Diyos yun. Kaya yung puri, sa dapat papurihan. Yung ambag, sa dapat ambagan. Yung takot, sa dapat katakutan. Ayun. Ayun ang kaparaan ng Diyos. Pibigyan mo pa, alam mo ng lolo ko, kakasala ka sa Diyos nun. Bukod po sa mansanas na pinagbawal po ng Diyos. Hindi mansanas, iho. Bukod, ano po ba yun? Hindi bawal ang mansanas. Hindi, bukod po sa prutas na... Yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Meron pa po bang pagkain na pinagbawal ng Diyos? Doon sa kay Eva at kay Adan? Hindi, doon sa kay Eva at kay Adan, ang pinapakain lang ng Diyos, mga punong kahoy. Mga bunga ng punong kahoy. Baka ang gusto mo itanong ngayon. Sa panahon mo ngayon. Ngayon wala na yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama eh. Maraming bawal na pagkain ngayon, kinakain ng tao, marami. Ang isang bawal na pagkain, yung kakainin mo yung pinagsamantalahan mo sa kapwa, bawal yun eh. Ayun pong dugo po. Marami yun, magkakasama sa isang, kasi ganito yan, ano? Ang tao nabubukod sa 3 klase. Ano? Isang sumasampalataya, isang ayaw sumampalataya, at isang walang pananampalataya dahil hindi pa niya naririnig. Bawat isa ron may batas. Kaya pagdating sa pagkain, bawat isa rin doon may batas eh. Kaya lang, hindi po pwede yung batas sa isa, batas na sa lahat. Kung di ka naman sumasampalataya, paano kang pagbabawalan, di ba? Kanya-kanya yun. Sa ibang pagkakataon, mahaba kasi yan, kapatid. Magandang gabi, Ang tanong ko po kasi gito, paano ko po ba may papaniwala ang iba na may Biblia? Di ho ba dumato sa maraming proseso?
Na may Biblia? Kasi meron... Hindi mo na kailangan paniwalaing may Biblia. Pakita mo lang, Biblia, Hindi kasi kinakatwira kasi nila gawa raw ng tao. Oo, gawa ng tao. Huwag ka rin maniniwala dyan sa upuan mo. Gawa ng tao yan, huwag ka uupo riyan. Ibalibag mo na yung mic mo, gawa ng tao yan, ba't mo ginagamit? Di ba? Madali naman sagutin yun Ba't gawa raw ng tao? Ba't kagawa lang ng tao yung naniniwala ka? Bakit? Yung bang kinakain mo? Yung dinadamit mo? Yung bang pinggan na kinakainan mo? Sino gumawa? Tao rin gumawa nun tanong, ba't nga tao gumawa? Kasi kung ipapagawa ng Diyos yung Biblia sa manok, hindi mo maintindihan. Di ba? Meron ang pangit sumulat. Yan naman, pangit naman kasulat mo, sulat manok. Tignan mo, hindi mo pala maintindihan yung sulat ng manok. Ipagawa ba ng Diyos yan sa anghel, maintindihan mo? Hindi. Ang Biblia para sa tao. Kaya tao ang pinagawa ng Diyos para maintindihan ng tao ang Biblia. Yan ang dapat na maintindihan doon. Hindi ko mo ginawa ng tao, hindi ka na maniniwala. Ngayon, may gawa ang tao na hindi dapat paniwalaan. Aling gawa? Yung gawang wala sa katwiran ng Diyos. Di ba? Yun ang hindi mo dapat. Yung kasinungalingan, yung pandaraya, yun ang wag mong paniwalaan. Pero ang Biblia, isinulat ng tao, inimprenta ng tao. Sabi ng Biblia, igalang mo yung ama't ina. Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Tama ba o hindi? Tama yung kahit konsyensya mo na lang ang sundin mo Tama yung sabi ng Diyos na igalang mo tatay mo't nanay mo Biro mo tatay mo't nanay mo, nagpalaki sa'yo, nung maliit ka, bantay ng bantay sa'yo, nagpupuyat. Tapos paglaki mo, dadabog-dabugan mo, tarantado ka. Dapat igalang mo yung magulang mo. Sabi nga ng pasyon, kahit natadtarin mo ang laman at ang iyong buto, 10 ng iyong tanang balahibo, hindi sapat ibayad sa utang sa magulang mo. Tamo? Kaya ang magulang, pinagkakautangan mo ng loob. Dapat mo bang paniwalaan o hindi? Dapat. Sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Tama ba o hindi? Huwag kang magnanakaw. Isinulat nga ng tao, pero mali ba yun? Parang ganito. Sabi nung bata, sabi nung kapatid mong bata, Kuya, pag hindi ka kumain, 1 taon, mamamatay ka. Kung mo ba bata ang nagsabi, hindi mo papaniwalaan? Ganito lang yon. Yung piso, totoong piso, padala mo sa bata. Magkano yon? Magkano? Piso. Padala mo sa abogado. Magkano yon? Piso pa rin. Padala mo sa luko-luko. Magkano yon? Piso pa rin. Piso pa rin. Di nababago yung piso. Kahit sino may dala. Ang tao lang ang tanga. Hindi marunong umunawa. Ganito. Si Imelda Marcos, pag suotin mo ng puwit ng baso, tanong mo sa tao, ano yung suot ni Imelda? Ay, brilyante yan. Yung brilyante, pasuot mo sa pulubi. Ay, puwit ng baso yan. Kasi tanga ka Hinahatulan mo yung estado ng tao. Huwag kang maghumatol sa estado ng tao. Kahit bata ang nagsasalita, pag totoo sinasabi, paniwalaan mo. Di ba? Kahit bata. Ang totoo, sa husgado, mas pinaniniwalaan pa ang bata kaysa sa matanda. Di ba? Pag ang bata nagtestimony sa husgado, mas naniniwala hukom Bakit? Kasi most probably, ang bata nagsasabi ng totoo. Yun ang logic doon. Ano ibig sabihin? Hindi ko mo tao, hindi mo na paniniwalaan. Lalo na kung ang sinasabi ng tao ay galing sa Diyos, taga-sulat lang naman siya, ang Diyos naman na nagdidikta, ba't di ka maniniwala? Di ba? Yung sinasabi mo, harap mo sa akin, paniniwalain natin. Meron kasi ako nakausap sa PGH nung araw, isang doktor. Hindi raw siya naniniwala sa Biblia. Para ako na-intriga, Dok, alin ka ako sa Biblia, hindi nyo pinaniniwalaan? Basta ikaw yung Biblia, hindi ako naniniwala dyan. Gawa ng tao yan. Ganun ba? Dok, pwede ba babasahin ko lang sandali ang Biblia? Sabihin nyo sa akin kung naniniwala kayo o hindi. Sabi ko, binasa ko, huwag kang sisiping sa babae sa panahon ng kanyang karumihan, sa kanyang karumalan. Dito, Dok, sabi ng Diyos, hindi raw maganda yung babae, sisipingan mo pag may regla. Yan, naniniwala ako dyan. Talagang tama yan. Hindi niya pwedeng hindi paniwalaan, doktor siya. Pag hindi, sasampalin ko siya.
O, di ba? Isasampal ko sa kanya yung katwirang nasa Biblia. Di naniniwala siya ron. Dok, ito pa, babasa pa ako isa rito. Sabi ng Diyos, pag ikaw ay nakahawak ng bangkay ng isang hayop na karumal-dumal o ng isang taong namatay, maliligo ka at maghuhugas ka ng kamay. Tama ba yun, Dok? Hindi siya pwedeng tumutol eh. Kasi siya, buhay pa hinahawakan niya pagkatapos ng isang pasyente, hugas. Pagkatapos ng hipuin isang pasyente, hugas. Hindi pa patay yun, buhay pa yun. Hugas na siyang hugas. Sa Biblia, pag patay, hugas ka. Maliligo ka pa. Tama ho ba yun, Dok? Medically and scientifically, tama yun. Yan. Tama yan. Naniniwala ako dyan. Lahat nung may kinalaman sa doktor, pinagbabasa ko. Mamiyang konti, nakakaisang oras na kami. Sabi mo, Dok, di ka naniniwala sa Biblia. Alin ang hindi mo pinapaniwalaan sa Biblia? Hindi siya makasagot eh. Natulala siya. Lahat ng basahin ko, naniniwala siya. Pag magkakain ka, magugas kang kamay. Pag tatay ka, tabunan mo ng lupa. Nasa Biblia eh. Tututulan niya ba yung doktor siya? Sabihin ba niya, hindi, pagkatay mo, iwan mo na lang niya, pabayaan mo kainin ng aso. Ganun ba? Hindi ka doktor niyan. Nakalagay doon, pag tumai ka, tatakpan mo ng lupa. Tama ba yun, Dok? Tama raw. Nung kabasa-basa, bandang huli, alam mo, sabi niya, totoo pala yung Biblia. Kita mo na, di naniwala siya. Kaya lang mo sinasabi, yung iba pangase, yan naman kang Biblia, kulang yan eh. Meron akong nakausap nung araw, pare. Yan naman kang Biblia, kulang yan eh. Padre, sabi ko, okay. Alin ho ang kulang sa Biblia? Kasi pag sinabi yung kulang, dapat alam nyo yung buo. Tama po ako o hindi? Halimbawa, tinawag mo yung mga anak, halika lahat mga anak! Dumating, 8. Ba't kulang? Sabi nung nanay, ba't kulang? Kasi alam niya, siya mang anak niya eh. Kaya mo muna sabi kulang, alam mo yung buo. Tama o hindi? Sabi nung pare, kulang daw Biblia. Ano kulang, Padre? Siyensya, nasa Biblia. Psikolohiya, nasa Biblia. Aritmetika, nasa Biblia. Lahat ng maiisip mo, nasa Biblia. Gusto mo, patunayan ko sa'yo. Mag-isip ka ng kahit anong bagay, babasahin ko sa Biblia. Yung hindi mo nga naiisip, pwede ko pa rin basahin sa Biblia. Ano ang kulang sa Biblia? Bakit mo sasabihin kulang ang Biblia? Para mo masabing kulang ang Biblia, alam mo ang buo. Sino naman nakakaalam ng buo kundi ang Diyos? Wala naman iba nakakaalam ng buo kundi ang Diyos eh. Ako man, marami kong hindi alam eh. Diba? Pero kung lahat lang nung iisipin mo ang itatanong mo sa akin, lahat yon, ginagarantiyahan ko sa'yo, babasahin ko sa Biblia, lahat. Gusto mo, pati ampalaya, babasahin ko sa Biblia. Pati bawang, pati pipino nasa Biblia, sibuyas nasa Biblia, ampalaya nasa Biblia. Ano pa rito ang alam niyong gulay? Yan, nasa Biblia yan. Ito ba, totoo ba itong bulaklak na to? Kasi nung dito ako pumunta nung puro mga paper roses yun. Yan, nasa Biblia yan. Pati nga bulaklak na artificial, nasa Biblia rin eh. Yung paper roses, nasa Biblia yun. Aeroplano, nasa Biblia. Computer, nasa Biblia. Gusto nyo, lahat nandun yun. Walang kulang yun. Ano pa tatanong mo? Pati nga numismatics, nasa Biblia eh. Pati yung tropology, nasa Biblia yon. Anthropology, nasa Biblia yon. Yung tropology, nasa Biblia yon. Walang kulang ang Biblia. Ako po kasi sa nakaraang mga 34 anyos, 35 na pala, sa awa ng Diyos, na nakagiliwang ko na yung sinasabi sa Biblia, isipin at pag-aralan. Kaiisip ko, napatunayan ko. Sabi ng Diyos, pakinggan niyo. Isipin mo ang sinasabi ko at sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ayun ang sabi ng Diyos. Isipin mo ang sinasabi ko. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Kaya pag mag-iisip ka lang, maintindihan mo eh. Mag-isip ka po. Pati buhok, nasa Biblia. Diba? Pati kalbo, nasa Biblia rin.
Si Pogi, nasa Biblia yun. Akala nyo? Ha? Wala kang iisipin wala sa Biblia. Eh, tinanong nga sa akin yung kakon si Ginoong Periol, nasa Biblia yan. Si Kibuloy, nasa Biblia yan. Sabi ng Biblia, lilitaw ang marami propeta. O, di ba nakasulat na sila ron? Kasama sila ron Maayos mo ba yun? Malay mo, pati ako kasali ron. Ganon yun. Kaya lahat nasa Biblia yan. Huwag kang magduda sa Biblia, iyo. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.